Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Aries. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? So we have here the Knight of Swords, the Emperor, which is your card, the Four of Swords, the Hermit, and then we have the Eight of Swords. Okay, so bukod doon sa card nyo na lumabas, malakas din ang energy dito ni Taurus. Nandito din si Virgo and air signs, Gemini, Libra, and ayun lang, wala pala si Aquarius. Okay? So, based sa mga barahan na to, mukhang may paparating sa inyo na air sign. Okay. Siguro itong si air sign na ito ay tipong pwedeng natauhan na. Okay? Pero ikaw kasi nasa point ka na nakaka-move on ka na eh. Chill ka na, kung tutuusin, naka-recover ka na sa kung ano yung nangyari between the two of you. So, pag dumating itong taon na ito, malaki yung chance na parang kinokontrol mo yung self mo, kinokontrol mo yung emotions mo. Maybe you do not want to reveal what you really feel, what you really think, ganon. And somehow umiiral or iiral yung pride mo. Because you know na once na you will interact again with this person, baka mahirapan ka na naman na makaalis doon sa situation. Kasi pwedeng talagang nakulong ka dito sa taon na ito before. Okay? Naging helpless ka dito sa taon na ito. So, you are trying to avoid, kumbaga, na mangyari yun muli. Okay? And then, let's see. Pasensya po pala kung may naririnig kayong maingay, yung pusa ko. Okay, so let's see. We have here the Seven of Wands. Again, fire sign. Nine of Wands. Nine of Swords. Two of Swords. Napaka airy nitong mga cards. So, pwede nga na niloko ka nito in the past. Kaya ka nagiging careful dito. Okay? Pero siya, pwedeng nakukonsensya na siya sa kung ano yung ginawa niya sa'yo before. Kaya siya ngayon, parang nangangako siya ng kung ano-ano sa'yo. Somehow, pwedeng kasi since nagdadalawang isip ka dito, parang ini-entertain mo rin in a way kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Kasi kung hindi mo ini-entertain, hindi ka magdadalawang isip, diba? Kasi syempre, kung talagang ayaw mo na, hindi mo na iisipin pa ng what if totoo. So, ibig sabihin, there is still this part of you that is hoping na kung ano yung sinasabi niya sa'yo, totoo. But, then again nga, ayaw mo na maging helpless muli sa tao na ito. Okay? And then, we have here the Three of Wands, a Ten of Swords, Four of Wands. Fortunately, parang mas nilulook forward mo yung future mo.
parang you will end itong relationship mo na ito kay air sign or sa tao na ito. Okay? Parang you've had enough, ayaw mo na. Ready ka nang mag-move on at wakasan talaga yung connection ninyong dalawa. And you are looking ahead in the future na parang feeling mo meron pa na darating sa'yo na mas, deserving. Okay, na talagang maibibigay sa'yo yung committed relationship na hinahanap mo. Yeah, 8 of Cups, ito yung hinahanap mo na yung fulfillment mo na alam mo na hindi mo makukuha dito sa tao na ito. And then again, Death card talks about endings. And then High Priestess, which is you being wise. And then we have the 8 of Wands, which is yung progress mo. Okay, and then nakikita ko dito yung pagiging busy-busy mo. Maybe dinadivert mo yung attention mo, ganun. And then we have here the Lovers. I do see in the future na makahanap mo nga yung inaasam mo na magiging kabiyak mo or ka-relationship mo or magmamahal sa'yo at mamahalin mo na talagang magkakaroon ka ng committed relationship with somebody. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Death card, the Ace of Pentacles, the Queen of the Empress pala yan, the Six of Cups, and then we have here the Ten of Pentacles. Okay, so, ibig sabihin nito may mga pagbabago, transformasyon na mangyayari sa iyo or sa relationship ninyo. And then Ace of Pentacles, ibig sabihin a more serious relationship. Okay, maybe you're going to take your relationship into the next level or a deeper sense of commitment with each other. Na kung halimbawa, dati siguro wala kayong label, pwede magkakaroon na kayo ng label. Or kung dati jowa lang kayo, pwedeng you will get engaged na or you might get married na, ganun. And because of that, with the Empress, ibig sabihin, you feel very much kampante, secured, confident, ganyan, sa relationship mo. Okay. Six of Cups, malaki yung possibility na maybe pwedeng magkakabalikan kayo kung nagkahiwalay man kayo. Okay, or somebody from your past may reconnect with you. Kasi nga, gusto niya na magkaroon kayo ng serious, committed relationship. Ngayon, kung pamilya na kayo, mag-asawa na kayo, at kung nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan, ibig sabihin, maayos nyo to, mas magiging buo yung family ninyo. Okay? Kahit in terms of your finances, you will be more tawag nito, secured. Okay? So, pwedeng sa mga susunod na mga araw din marami yung darating sa'yo na pera or pagkakaperahan. Okay? Dahil Ace of Pentacles, malaking pera na paparating. Si Empress, syempre mayaman yan. Ten of Pentacles, ibig sabihin yung na-provide mo lahat ng mga pangangailangan ng family mo, ng sarili mo, na talagang, kumbaga, nakasave, na secured na kayo financially. Okay? And then we have here the Six of Pentacles. Again, it's talking about money, which is talagang nare-receive mo, nakakapag-provide ka, itataguyod yung family ninyo, ganun. Pwede rin na isa siguro sa naging problem nyo na magka-relationship has something to do with pera.
Kaya siguro yung parang transformation ng connection ninyo is nakafocus din sa pera. Pwedeng mas giving na siya ngayon, or siguro merong na siyang trabaho, mas nakakapag-provide na siya. Basta ganun, okay? Anything that is related with money. Ngayon, kung hindi naman tungkol sa money, it just might mean na ibibigay niya na kung ano yung gusto mo. Okay? Or pwedeng nagbibigayan na kayong dalawa. And then we have here the Queen of Swords, the Four of Cups, and then we have here the High Priestess. Isa sa mga reasons kung bakit ganito is maybe mas naging wise ka na sa mga decisions mo, ganun. Naging mas matalino ka na sa pakikipag-deal dito sa tao na to. Pwedeng hindi ka na masyadong nagpapa-under, pwedeng hindi ka na basta-basta mapupush over, hindi ka na basta-basta na nagpapabilog. Pag may sinabi ka, pwedeng talagang pinaninindigan mo, pinaglalaban mo kung ano yung gusto mo, ganun. Kaya siguro nagkaroon ng pagbabago. Okay? Maybe sinasabi mo na rin kung ano yung mga ayaw mo, yung mga disappointments mo. Siguro kapag may ginagawa siya na mali, mas nagiging vocal ka na rin siguro sa pagsabi nga or pag-express. Okay? And then we have here the Page of Swords, the Eight of Wands. Yeah, mas nagiging open yung communication ninyo sa isa't isa. Kaya tipong natitimbang ninyo yung mga bagay-bagay. Napipinpoint ninyo kung ano yung mali at tama. And dahil alam nyo, yung mali is naisa sa ayos ninyo yung mga bagay-bagay. Okay? And then we have here the Five of Pentacles and then the Strength card. And then we have here the Lovers. Okay. So nakikita ko dito, mas stronger ka na as compared before. Nakatulong sa'yo yung abandonment or yung pagiging mag-isa, yung paglayo niya. Basta whatever happened between the two of you in the past has really helped you to become stronger. Know your worth, ganun. Know how to handle things. And dahil doon, mas nagiging strong din yung relationship ninyo sa isa't isa. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, so let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Nine of Pentacles, the Knight of Cups, the Ten of Swords, the Fool, and then we have here the Six of Wands. Okay, so meron ditong isang single na tao na magkaka-interest sa'yo, na it can be somebody new. Okay, mararamdaman mo na masyado kang binibigyan ng atensyon nitong tao na ito. Siguro kaka-break pa lang nitong tao na to with somebody else, pero talagang masyado na siyang interested sa'yo, masyado na siya nagbibigay sa'yo ng atensyon, kaya tuloy siguro na nagtataka ka. Kasi nga, parang kagagaling niya lang sa isang relationship, tapos biglang masyado kanyang, kinakausap, maybe flirt, ganon. Kaya nagtataka ka, mapapaisip ka tuloy kung is it serious, or is it just for fun, or yun nga, parang nililibang niya lang ba yung sarili niya, or baka ginagamit ka lang to really move on or to forget kung ano yung nangyari sa kanya.
Okay? And then we have here the moon. So, nagkakaroon ka dito ng doubts kung ano talaga yung intention niya towards you. But this guy is moving very fast. And may possibility na pati ikaw, nalilito ka na sa inyong feelings. Pwedeng na-fall ka na dito sa tao na to. Pero, parang, sinusubukan mo namang pigilan eh. Okay? Kasi nga, nakukonfuse ka sa pinapakita niya sa'yo. Masyado siyang masyado siyang mabilis. Para kanyang pinupuno ng sobra-sobra ng atensyon. Okay? I-remind ko lang na pwede nyo pong palitan yung genders according to your preferences. Pwede nyo pong i-switch yung roles according to your situations. Okay? Kasi hindi po all the time itutugma lahat ng mga sinasabi ko sa lahat po ng nanonood. Okay? And then may nagtanong din kasi na guy kung para babae lang po ba tong readings, which is hindi. Pwede rin po ito sa lalaki. I-adjust nyo lang po yung genders, okay? Pero nga kasi since mas maraming nanonood na babae, ang sinasabi ko is parang pang-babae yung reading, okay? So, let's see. We have here the Two of Pentacles. So, you're juggling here. I mean, you are weighing the pros and the cons, ganon. Kung okay lang ba na makipag-relationship sa kanya, i-entertain siya, or hindi na lang kasi baka mamaya ginagamit ka lang, niloloko ka lang, baka mamaya naman biglang iwanan ka, makipagbalikan doon. So, talagang tinitimbang mo ng maigi. Pinapakiramdaman mo itong tao na ito. And then we have here the Two of Swords again, having doubts. And then we have here the Strength card. Nagpapaka-strong ka talaga na hindi mo nabibigay. Okay? Pasensya na po kung maingay. Naglalaro po kasi yung mga pusa ko. Okay, so we have here the King of Cups, the Knight of Pentacles, and then we have here the Page of Swords. Ngayon, meron namang ibang tao na parang nagmamasid sa inyo. Okay? It can be a Scorpio, it can be a Taurus or air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay? So, pwedeng makikipag-communicate tong tao na to ngayon sa'yo. Okay? And then, we have here the World card. The Five of Pentacles. Pero para sa'yo, tapos na yung ugnayan ninyo sa isa't isa. Pwede kasi na inabando na ka siguro nitong tao na to before. Okay, kaya pag nag-reach out siya sa'yo, pwedeng sasabihin mo sa kanya na tapos na tayo eh. Iniwan mo ako. Okay? Yeah. Naka-move on na ako. Or nagmo-move on na ako. Okay? But in fairness to you, hindi ko naman nakikita dito yung tipong yung ikaw yung manggagamit dito sa bagong tao na paparating sa'yo. Okay? Kasi nga, you are trying to be strong here to resist yung bagong tao eh. Kasi you are not sure of what his or her intention towards you. But, since ini-entertain mo na, since parang open ka na sa possibility of having a new relationship, ibig sabihin nga, naka-move on ka na dito sa tao na from your past na maaaring mag-reach out sa'yo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.